So, hi guys. Bali, papunta tayo ngayon sa school sa Kabsuindang. Dahil meron kami laboratory about plant diseases. And makikita nyo siya dito. Papakita ko yung mga common plant diseases na makikita nyo sa environment nyo lang. Sa mga rainforest. Yan, sobrang common niya sa mga leaf. May iba't ibang klase yan eh. Kasi ang mga plant diseases caused siya by ng pathogens or either pathogens or insects. Yan. Labas na kami ng ng building. Siguro tayo sa agriculture field o agriculture farm ng Kabsuindang. Malawak ang Kabsuindang. Ano to, halaman? Yan siya, I think total of 76 hectares. Pero itong na-stabilize pa lang is nasa 40% pa lang daw. Ito may mycelium to. Basic picture namin. Kasi mga forest pa yung ibang hectares. Hindi pa siya na fully developed na infrastructure doon. Pa na napapagawa. Ayun, mosaic. Papaya. Actually, marami kayong makikitang prutas dito sa Kabsuindang, sa field, sa agriculture field nila. May santol, may santol, may dragon fruit, may grapes pa nga eh. Tapos meron ding tomato, eggplant, yan. Ang init ah. Matalong mo, no? Hoy, ito yung disease na kailangan yun. Yan, pwede na kayo Ito yung eggplant, eggplant Yung may disease lang ba? Yung may disease lang? Diyan, common din shot hole disease. Yung mga parang may butas-butas sa dahon. And that's shot hole. Pero hindi ko pa kasi yan ma-diagnose as shot hole disease eh. Kasi nga, it's either siya caused by pathogen or insect lang. Ayun, may scab. Leaf-eating insects. Scab. Kaya kailangan siya mag-under ng microscope para malaman mo na ano talaga siya, caused by pathogen. Ayan, food scab disease yan. Nag-iiba nagkakaroon ng distortion sa fruits. And leaf disease, sclerosis, yung paninilaw ng dahon ng crops natin. Pareha siya ng mosaic disease o mosaic virus. Common na. Pero ang mosaic virus is commonly makikita mo siya sa mga papaya leaves. Yan. Actually sa buong video na to, mas makikita natin na mas common yung shot hole disease at yung felt sa mga puno. Yung felt, ito yung mga parang puti-puti sa puno. Hindi siya part ng itsura ng puno. Hindi niya kabol, ma'am. Para siyang Nasaan na yung iba? para siyang Pinagdudulugan na po yung talong. may lamog na yan hindi kayo malis. Yung sa mycelium ba? Daiba formation. Uy! Kay Kwan. Ang laki naman ng... Maliit pa yun. Uy, ano yan? Ito ng coconut, di ba? Coconut ba to? Coconut. Di ba sa coconut yan? Hindi ba abaka yan? Ayan. Ano ata siya yung parang Manila hemp ata to eh. Hindi ko sure. Pero ang dami abakan ganito. Ayo! Kala ko ano. Kala ko yung ano. Pero parang siyang Manila hemp Labubo. or abaka. Labubo. O yung picturean mo. Ang lalaki ng field dito eh. Ito na nga oh. Itong agriculture farm na field ng Kabsuindang. Walang disease. Ito, pumpkin to. Yan. Mayroon, nagkakaroon siya ng mosaic virus. Yung paninilaw din yan. Tapos nagkakaroon ng formation of pattern. Yan, that's wilt disease. Pero commonly ang wilt disease nag-start siya sa mismong stem ng plants. Ang dami nito wilt, nawala no? ng nutrients yung stem. Wilt disease. Parang napuputol siya sa mismong plant. Yan. Puro wilt disease yan. Dito sa pumpkin crops. Mga leaves niya.
Magkaroon na ng wilt disease. Hindi ka namatay na. Gago. Nalanta na siya eh. Puro shot hole disease ang common na sa mga halaman. Puro shot hole disease siya. It's either shot hole disease or leaf eating insects. Ito is coffee farm. Ito yung mga coffee beans. Ito ba yung coffee? Ang dami nga yan. Ang daming puno ng ganito. Makapitas nga para makapag-green sa bahay. Ano, leaf curd? Walang ano yun. Panginawa naman yan. Leaf curd na yun. Ano? Wala, ang ganda. Ang daming coffee. Search mo na sa Google yung iba. Ang common shot hole disease. Asa ba si ma'am? Bakit nawawala? Yan, naglalakad lang kami dyan. Inaap namin yung teacher namin. Nawawala. Nadali ka ng curling yun Nagka-watak-watak na kami sa pag-observe ng mga plants. Sobrang init. Naglalakad kami ng malayo talaga. Inikot namin yan eh. Puntang tulay. Ang daming kubo-kubo dito guys, sa Kabsing Dang. Kaya ang daming pwedeng matambayan ng mga estudyante. Dieback. As an agriculture student talaga, ang laking opportunity na makapag-aral sa Kabsing Dang kasi ang dami nilang available yung mga fields nila para makapag-start tayo ng pagtatanim. Yan. Ang dami nilang mga gamit, kompleto sila sa gamit talaga. Malawak yung field. Ang laki ng agricultural farm. Talagang mag-aaral ka na lang talaga. Ito yung mas maraming coffee beans. Sabi daw nila, pag agriculture student daw, sa Kapsindang, pwede daw kumain ng mga putas dito. Tapos yung ibang course is hindi pwede. Hindi ko lang alam. Yan, ayun yung sasabi kong felt. Yung parang puti-puti sa sa mga stem root, ay sa mga stem. Sa mga puno din. Yan. Sa pumpkin yan. Pumpkin plant. Laki ng mga field. Pupunta tayo sa tomato plantation. Wow. Aso lang parang lahat na nandun sa tomato is parang nagkandamatay na, nagkaroon na siya ng wilt disease. What's this? Kasi ang wilt disease po is common siya sa tomato plant, tomato crops. Pari naman. Tomato farm. Picture. Wala na, patay na lahat. Kasama siya itong tomato plant, tomato crops, tapos may eggplant din sa gilid. Pero dapat itong tomato plant, tomato crops na apektado na ng wilt disease. Dapat siya parang nire-remove na kasi nga pwedeng mahawa yung eggplant. Kasi sa gilid lang eggplant eh. Sobrang healthy pa ng eggplant sa gilid dito, itong tomato crops. Kailangan naman remove yung tomato na affected ng wilt disease kasi nga pwede siyang makahawa Ang dieback yung putol from ng soil pinakasanga. and from air Like din, this. airborne. Tara, nakapag-picture na ako. Kasi ang mga plant disease guys, naghahawaan sila sa ibang ng ibang plants. So Sayang, patay na it's sila a great lahat. loss of yield pag hindi mo naagapan talaga. A great May loss mga of may yield. mga plant diseases Yield na pala. curable pa using pesticides, using herbicides. Ganyan. Pero may mga iba kasi na hindi na talaga siya curable. Once na affected na yung plants, kailangan mo na siya i-remove the whole plant talaga. Kasi nga, maapektuhan lang lahat. Mamatay din yung ibang crops. Pag hindi mo siya, i-remove agad. Yan, itong puno na to, punong-puno siya ng felt.
Yan. It's caused by fungus. Enjoy. Sayang dito sa video na to, hindi ko na ipakita yung Star Farm. Doon kasi nakalagay, ando kasi lahat ng mga hayop na alaga ng Kabsuindang. Limutan ko na pangalan nito. Yan, ito yung sclerotium. Ito yung parang puti, parang amag ba na puti-puti sa mga halaman. Kung makikita niyo siya sa ibang crops. Mga puti-puti na yan. That's sclerotium. Ano siya, formation of mycelium. Ang mycelium kasi parang siyang amag na puti-puti. Yeah, ito yung eggplant. Tingnan niyo, ang healthy pa. Pero affected na yun siya ng shot hole disease. Yan. Kaya kailangan ma-remove na yung tomato. Kasi nga, pwedeng makahawa yung eggplant. Sayang naman din. May mold na. Ito. Makana lang to. Siguro ang sakat na kayo yung saro. Ano kasi? Sakit yata eh. Ayan, dyan. Tubo na yun. Ito? Ito meron pa oh. Dami. Yan, lip spot disease. Yung mga lip spot disease, guys, parang same siya sa shot hole disease. Pero, nagkakaroon pa lang siya ng spotting. Once na yan, nag-lose na ng nutrients sa mismong spot niya, yung mga lip spot niya, nahuhulog na siya at nagiging shot hole disease na siya. Pupunta na Nagiging pag shot hole na siya. Pag nahulog na yung mga butas-butas na Wala. Yan, nagulat nga ako kasi may grapes pala dito sa Kabsuindang. Rambutan na at lansones na kain ko eh. Ayun o. picture lang, walang pitas. Pero wala lang siya mga halaman. Ano to? Kit-kit nila. Puro putas na lang. May free taste daw, oy. Hindi ko sure kung anong common na Pero may Free taste. parang may mga chlorosis Sabihin niyo yung na pangalan yung mga ko. dahon niya. Magkita tayo sa Paninilaw. Principal Office. Lalamunin yan. Puro na lang eh. Puro stem na lang ang meron sa grapes. Alaya na bulok. Ganyan yung iyon na tayo. Bulok. Yan, ang lawak itong field na to. Tapos didiretso tayo sa kabilang farm, kabilang field pa. Grabe man. Judgers. Alam niyo ba na meron tayong two types of fruits? Meron tayong dehiscent fruit at indehiscent fruit. Pag sinabing indehiscent fruit, ito yung mga fruits na Ano kaya ito? hindi nag-split upon maturation. Yung dehiscent fruit naman, ito yung nag-split upon maturation. Like yung langka. Diba nakita yung nag-open yun pag halimbawa, hinog na siya. Mangga? Yan, dehiscent fruit yun. Mangga. Nandun sa Tora? Ano yan, felt? Itong daan na to, pag diniretso mo to, papuntang tulay na siya. Rhizomorph. Ito pong lawak ng agriculture field dito. Sa bagay, ito, may sakit sa utak. Ito yung inanimum kanina. Makikita nyo, may mga punong natumba. Kasi ang daming punong natumba dito nung bagyong Christine. Buti nga walang pasok kasi nga nagkatumbaan din sa mga daan. Ang lalaking puno. Yan, felt sa puno. Pero gi-remove naman na nila. Ayun si ma'am. Ma'am, common yung Mga shot hole malunggay leaves din lang, dito. no? Ay, Mga sa leaf. malunggay leaves. Parang halos lahat dito may shot hole leaf. Ulam. Yung disease kasi is either cause Pili oh. Maganda ang malunggay leaves pag powder mo siya. Yan, masarap yung loob niyan. At ihalo sa mga pagkain, pampagana. Insect and Pwede po. Increase Like yung metabolism. caterpillar, ma'am, no? Kailangan talaga hindi mo microscope. siya determine talaga. Kaya, yung mga insects, ma'am, hindi siya Hindi naman nakakatakot maglakad-lakad included dito guys sa pag pathogens. kahit mag-isa ka lang ganyan. Kasi nga ang daming meron kasing employee ang Kabsuindang. Sila yung mga nag-aalaga ng mga halaman dito. Sila yung mga Biotic siya, nagtatanim, nag-aalaga ng mga hayop.
Abiotic din naman ang pathogen. Yan. Kasi may abiotic. Yung mga abiotic. Isa nga kinukuha pa nila yan, yung mga estudyante din. As a working student. Basta ang basta ang course is about agriculture. About plants. Bamboo. Ang botanical. Yan. Yan. Ang daming natumbang bamboo, yan o. Tikos pa naman ng bamboo. Ang dami rin namin nakitang iba't ibang klaseng plant diseases along the way. So, gin-name ko yung iba dyan. Yung iba naman is I have pictures lang. Kasi I forgot to add in the video. Yan dito bandang to sa may dulo. May nakita ko mga turkey. Tapos pigeon cage. Daming klase ng pigeon. Yan, nagpapaalam muna kami kung pwede pumunta sa loob kasi may visitors daw. Need kasi namin to sa laboratory para aware kami sa mga plant diseases. Kasi about doon talaga ang mainly sa ang plant pathology kasi sobrang importante niya lalo na para maging aware ka sa mga plant diseases. Pag halimbawa is meron ka ng sariling farm, maagapan mo agad yung field mo pag may nakita kang symptoms sa mga halaman mo at sa mga putas mo. Similar siya sa Kasi pag di mo siya maagapan, the difference wala, sayang effort mo, mamamatay yung field, yung crops mo. Ano yung curling ba yun? Kaya maganda tong topic na plant pathology. It's about pathogens, about plants. Ito ba? How you can save your plants, your crops. Hindi putol to. Ang curling kasi parang sa tomato eh. Putol siya eh. Kasi ang diagnosis talaga natin is based on symptoms and Meron signs. dun isa, dieback. Ang signs, ito yung mga nagkukos ng symptoms. Like virus, bacteria, fungi. Ang pinakamalaking the major pathogen na diseases, nagkakos ng diseases is yung fungi. Fungi yung mas maraming mas infectious talaga siya. Ang dami Ang dami niyang halos mainly lahat ng mga plant diseases, halos fungi ang nagkakos eh. As in. Compilation lang naman, hindi mo naman kailangan lagyan ng title. Kamatis Maganda talaga yung topic na plant pathology. Sobrang helpful siya as agriculturist. Sa diagnosis kasi, syempre may mga disease na hindi mo na kailangan talaga ng microscope. Makikita mo naman yung symptoms niya sa halaman. Pero may mga plant disease din na kailangan talaga ng microscope. Kasi nga, it's either insects yung nag-cause nun, ng disease na yun, or May algae. mismong pathogen. Wow. Ano yan? Anong disease yan? Algae yan? Ha? Algae. I think algae ito eh. Yung mga Madali ito lang sa aquarium. nasa puno. Ay! Coconut tree ata to eh, kaya yung algae nandyan sa may Kasi more watery yung di ba? Coconut tree. Ay, sorry. Ayan. Pigeon. Ito yung pigeon cage. Ang gaganda ng mga page na nandito sa loob. Hindi lang masyadong kita eh. Turkey. Ayan, nakita ko yung mga turkey dun. So, ayan. Mga turkey sila. Mga turkey. Ang lalaki nila. Ang ganda. Gusto ko sana makita ng peacock eh. Ay, ng tawag dun? Pigeon cage. Tawag yun ang hahabol? Yeah. Kalimutan Yung ko. shot hole na yan. Basta yun, yung malaking siyang ibon. Ibon. Nanghahabol siya eh. Ayan. Yung mga laman na yan guys, naka-cover siya. Siguro for, para din maprotektahan ng halaman for insects and also for moisture, moisture na kailangan ng halaman.
Kasi alam mo naman na nag-grow ang Lang ganda ng bato dito. nag-grow ang seeds through moisture. Na nakakuha niya. Kaya minsan para mag-sprout yung seeds, kailangan din siya i-cover sa lagayan na may tissue ganyan and kailangan basa siya. Para yung moisture ma-absorb ng seed. Ito Then common ng mag-start mosaic ng disease. for germination. Papaya. Oo, madami, no? Pwede na siya itanim sa pot. Pero yung mga seed naman na i-direct mo lang siya sa Naghahanap mismong sila ng citrus canker. sa Pulatiling bag. Calamansi pala yun, Sa mas maliit lang kasi muna bago mo transfer sa dalang. malaking soil. Ito yung kalamansi. Oo nga, no? Yan, ang daming halaman yan. Yung parang yung malaki na yan, no? Ano siya, citrus Diyan lang, may baboy kasi. or calamansi. Ayun, no? Black, ma'am? Kasi ang laki ng calamansi dito, eh. Pag pour. Pero ang common sa calamansi is yung Canker. citrus canker. Yung parang yan, no? Yung mga parang yan, bilog-bilog sa Canker. Hindi siya part ng calamansi. Canker. It's affected by canker. Tapos Canker may felt disease. din siya. Yan. Mayroon din felt. Yung parang may Yung silyo mismong sa puno niya, mismong Felt ano niya, stem. Yeah. Yan, mga felt yan. Formation of mycelium. Caused by fungal hyphae. Tapos mosaic dito sa mga ano. Yung mga papaya, ano din sila yun? Ang sa papaya kasi common ng mosaic virus sa mga leaf niya. Ito yung marang yellowing. With patterns siya. Daming kitaklong. Tara na. Wow. Ito maraming sagingan dito. Kaso lang, nagkaroon na siya ng wilt disease. Kaya nalanta ng iba. Namatay na. Yung bubot. Ah, ito ma'am. Mummification. Ayan yung Parang wala na siya nutrients. Mummification? Yeah, ito. Ah, ito yun. Yung prutas. Hindi Ba may molds na siya. Meron na siyang mycelium. Yan. Yung mga prutas na nakita nyo na nakakabit pa siya sa mismong stem. Pero tuyot na siya, wala na siyang nutrients. Sige niya lang. Pag nawala na ng Mummification. nutrients yung prutas. Ayun pa, madami pa. Halos lahat ng puno may felt disease. Yan, may mga ang daming fern sa mga sa mga puno, sa mga stem. Oh, may mycelium. Napansin ko. Tapos puro shot hole disease, leaf spot disease. Common na common siya. Ang common no? Kasi yung mga diseases Shot hole tapos diseases na to felt. guys, Mga inaapektuhan niya yung growth ng halaman. English na yeah. Minsan pa pinapatay niya yung halaman. Tara na. Ito ba yung Ang laki ng Gall? impact ng leaf gall? ng plant diseases Santo. sa mga yield natin o sa mga crops natin. Sa leaf gall. Ano pa na siya, ma'am? Hindi pala lahat na-affect. Akala ko Puro shot normal lang hole. sa kanya. Kala ko nga eh. Kasi halos lahat yung santol, no? Pinipisa ko pa nga yun. Ako din, akala ko din. Pinaglaruan. Hyperplastic. Hyperplast. Ma'am, di ba kasama din yung pagdidilaw nung puno ng saging? Yes, nagdato ka dito. Oh, di ba? Meron din ako nun eh. Sabi sa'yo eh. Nakakita rin kami dito ng conch or C-O-N-K, conch. May mga dieback din Ito yung parang mushroom, puno ng, woody mushroom-like puno ng ng saging. looking. Sa mismong puno, naputol na. Patigas siya na mushroom. Hindi siya edible. Yan, puro chlorosis yun dito. Green dapat yung plant, pero nagiging yellow siya. Naapektuhan yung niya, photosynthesis. Ito yung tulay. Sobrang kabado ako dyan kasi nga inuuyog-uyog ng mga classmates ko. Ayan, sobrang lalim yun. dito sa part na to. Marami siyang tanim na yung parang yung ginagawang chocolate. Tawag doon. Kalimutan ko. Ayan, inuuyog nila.
Mayroon dito, pond. Yung pond, ang ganda kasi puro goldfish. Hindi ko alam, goldfish ba yun? Ay, hindi siya goldfish. Na-survive ko. Anong tawag doon ay? Kalimutan ko yung mga tawag. Yan, ayan. Ganyan. Ano yung pek? Ano yung... Basta P yung una nun eh. Tapos may mga parang tilapia rin siya. May mga tilapia din eh. Hindi ko lang alam kung tilapia yung plated. Ano ba yan? Nagka-second... Ano ka? Ayan. Punong-puno yan. Tapos malaki yung pond niya. Mayroon din siya malaking filtration. Para hindi masyadong pinapalitan yung Sobrang green na nga ng tubig niyan eh. Yun lang guys. Bye-bye.